Oh. Oh, ito, pakinggan natin ha. Pakinggan natin itong sasabihin ni Claire Castro. Oh, pakinggan natin yung sasabihin ni Claire Castro patungkol dyan. Pinangunahan ko lang kayo, pinakitaan ko lang kayo nung mga issues nung bayan natin ngayon. Na tila mo, wala na tayong tiwala sa kapulisan dahil sa kasinungalingan. Na kahit mali na yung ginagawa, pinaninindigan, tapos sasabihin sa'yo, demanda mo na lang ako. Di ba? Kung pag may reklamo ka sa ginagawa ko, demanda mo na lang ako. O yung dating pinipigilan ng konstitusyon na sa presinto ka na magpaliwanag. Bumalik na naman ngayon sa pamumuno ni Nicolas Torre. Di ba? Ganyan ang ginagawa niya. I will drag you to the plane. Oo. Kakalad ka rin kita. Oh, we will do this the hard way or the easy way. Sinasabihan na siya na mali yung proseso. Dapat ganito, dapat wala akong pake. Walang judge dito. Oo, sa Hague ka na magpaliwanag. Doon ka na bisitahin ng mga anak mo. Tingnan mo pwede siyang makulong sa ginawa niya. Oh, itong si General Torre ay pwedeng makulong doon sa ginawa niya. Isinight ni ang tawag diyan ni pangilinan. Ni 10,000 bawat pamilya. Ni Cayetano. Sinight ni Cayetano yung batas na no person being deprived of liberty na madi-deprive siya ng lawyer, yung kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, at kung ano-ano pa. Wala daw dapat. At mayroon daw yan kulong na 4 na taon. Kaya sana may magdemanda na sa tulonggis na to. Para maranasan man lang niya kung paano kalad ka rin ng buwisit na yan. So may 4 na taon na kulong daw yan. Kaya nga, matindi itong nilabag na batas ni General Torre. Pero kung makapagyabang yan, putang ina, kala mo siyang pinakamalinis na pulis. Saan ka makakita? Lumabag ka 2 beses, na-promote ka pa. Tapos, bukod sa promotion, pinarangalang ka pa sa Malacanang. Kainang yan. O hindi ba? Saan ka makakita ng ganun? O ngayon lang panahon na yan. O di ba? Mayroong mga pulis na lumalabag sa batas pero ayaw nilang aminin kahit alam naman nila. They are lying to their teeth. Ika nga, alam mo naman na mali, alam mo naman na talagang nagsisinungaling pero pinaninindigan yung kasinungalingan. May ganyan ba nung panahon ni Pangulong Duterte? Walang ganyan nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga sinasabi nila, na talagang madilim na yung panahon ngayon. Bakit pa madilim ang panahon ngayon? Sino namumuno sa atin? Si Bongbong pa ba? Tangina, komunista na namumuno sa Pilipinas, oy. Tingnan mo dyan sa kamera. Nandiyan dyan na yung mga makakaliwa. Dyan na sila nagrarally. Nakikita mo pa ba sila sa rotonda? Nakikita mo pa ba sila sa kalsada? Hindi na. Nandun na sila sa Congress. Meron pa silang lamesa. Tapos doon sila nagsisisigaw ngayon. Saan ka naman? Yan yung isa sa pinakamadilim na yugto ng buhay natin. Oh, ano pa yung madilim? 3 taon na. 3 taon na wala pang infrastructure tong punyemas na Bongbong Marcos na yan. Tapos ang laki ng utang natin. Puro utang. Pero wala naman tayong accomplishment. Oh, ngayon, ang dami nilang binigay na ayuda. Yumaman ba mga Pilipino sa hayop na ayuda nila? Lalo pa tayo naghirap. Dahil naubos pera. Dahil sa pagbibigay. Tapos hindi naman tinuturuan yung mga binibigyan kung paano palalaguin yung mga perang binibigay sa kanila. Mga tanga eh. Oh, hindi ba madilim na yugto yan ang buhay natin? Oh, sige. So pakita natin itong sasabihin nitong kupal na to. Sabi ko nga sa'yo, hindi pa nagsasalita si Claire. Nablangka ko na eh. Oh, banatan mo. You just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022. Ako! Nagano pa siya, recent ba to? O nakaraan pa to? Sorry, 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po. Sige, hanap. Tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Tungkol sa madilim. Sige, bilis. Utay na tinan mo, Claire, pinagtatawanan ka na ng mga reporter.
Itong mga profesional, nag-aral ng kanilang profesyon. Putang ina, pinagtatawanan ka, Claire Castro, dahil disorganized ka. Bukod sa disorganized ka, putang ina, mapurol pa utak mo. Yan mo, pinagtatawanan ka ng mga yan. Sabi natin na natin ano sasagot ng putang ina nito. Walang matinong isasagot tong taratadang to. Mangangagat to, pusta. Diba? Kasi ganito, meron siya yung ipiniresinta, madilim daw, madilim. Patunayan mo na hindi madilim. Ano ba yung sinasabi nilang madilim? Yung krimen. Ganito yung krimen, bumaba. Yung sabi nila, yung kagutuman. Ganito yung kagutuman, bumaba. Yung sabi nila, ganito. Ganito yung ganyan. Hindi. Paano niya sasagutin yung mga issues? Ngayon, ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Totoo naman. Daming gutom. Tangin na mo, Claire, ikaw lang ang busog. Di ko alam magkano sweldo mo dyan, pero putang ina mo, mukhang busog na busog ka. Araw-araw, iba damit mo. Matindi ka, hindi ka nagdodoble ng damit, ha? Puta, hindi mura yung mga sinusuot mong damit. Pero puta, hindi ka nagdodoble ng damit. Talo mo pa si Aimee. Si Aimee, yung pula niyang damit, 3 araw niya nasuot. Pero ikaw, hindi ka nagpapalit ng ng damit, hindi ka nagdodoble, ha? Ibang klase, minsan yung pakpak ng damit mo, mas malaki pa dyan sa logo ng Malacanang sa likod mo, ha? So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, nagtanong na naman siya. Ito yung taong laging nagtatanong. Pero yung tanong niya, siya din sumasagot. Tarantado din eh. mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon. Bakit? Nung nakaraang administrasyon daw, may hahalin tulad na madilim daw talaga noon. Bakit madilim nung nakaraang administrasyon? Paliwanag mo. Na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag. Uy, papaliwanag? Tayo na lumiliwanag na ngayon, te. Gago, padilim nga ng padilim eh. Tayo na sobrang itim noon, i-describe mo bakit maitim noon. Bakit maitim? Dahil 10 years na yung passport. Dahil may build. Madami mga highway na buksan. Libre bakuna ng COVID. Meron pang ayudahan na 3 yon. Social Amelioration Program, yung SAP, di ba? Tapos aside from that, nagkaroon pa ng bukod doon sa libreng mga bakuna, patay ka na sana, Cleo. Utangin na mukha kung si Bongbong ang presidente nung nakaraang taon. Ano pang ginawa ni Pangulong Duterte? Natanggalan laglag bala. Nawala ang mga eskalawag na pulis, nagkaubusan lahat ng mga tarantadong pulis, tinapon lahat sa malalayong lugar. Naubos ang droga, napuno ang kulungan natin ng mga surrenderies, ng mga nagdo-drugs, lahat nagsitabaan. Tapos ang insurhensya, ang mga terorista naubos, katulong si Pastor Apollo Kibuloy, inubos. Yung mga mga terorista noong panahon ni ilang dekada nang namamayagpag, naubos. Tapos nanalo pa tayo sa Marawi Siege. Ano pa? Ano pa mga nagawa ni Pangulong Duterte? OFW, tuwan-tuwa ang mga OFW. Kahit na walang tulong galing sa ibang bansa dahil ginigipit tayo ng Amerika at saka ng EU, anong ginawa? Nagkaroon tayo ng malalakas na bagyo. Hindi lang isang Yolanda ang tumama sa atin, ang daming malayolandang bagyo tumama, may mga lindol, sabog bulkan. Nairaos naman ni Pangulong Duterte. Sarado ang ekonomiya. Ano pa? Yung train law. Sa train law, naknan tokwa, bumaba ang buwis na binabayaran ng mga manggagawa. Tumaas ang take home ng mga above minimum wager. Tumaas din ang minimum wage. Nawala ang contractualization, nabawasan ang contractualization. Putang ina mo, Claire Castro. Maniwala ka. Wala ka ni isang masasabi sa amin na ginawa ni Bongbong Marcos na pwede mong ihalin tulad sa lahat ng mga sinabi ko. Kupal ka. Ano pa mga nagawa ni Pangulo? Ano pa, ang dami. Sabi ko nga sa iyo, kung magsasalita lang lahat ng mga tax evader. Binuwag ni Pangulong Duterte ang oligarkiya sa Pilipinas nang hindi nagdideklara ng martial law. Fuck you.
Okay ng ina mo ka, buhay ka pa. Ha, buhay ka pang buha ka ng ina mo ka. Di ba napakasinungaling mong hayop ka? Alam mo, lahat na lang ng kasinungalingan nasa inyo. Tingnan ninyo kung saan nanggaling yung tarantadong survey niya. O, partida pa yan. Sabi ko nga sa'yo, isang upuan, walang listahan eh. On top of mind, kaya kong sabihin sa'yo yung mga importanteng nagawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas eh. Ikaw, anong nagawa ni Bongbong? Pati sabi mong paputi na. Gago, paputi na ang mga mata natin sa gutom. Tarantadong to. Lahat ng Pilipino ngayon nakakakita na ng liwanag. Putang ina, parang kukunin na tayo lahat ng langit dahil sa kahirapan ng buhay. Punyeta kayo, kayo lang maganda ekonomiya. Kayo lang ang busog ah. O sige, diretso. Sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tayo, maganda to. Putang ina mo ka ah. Niloloko mo kami ah. Tandaan po natin na ayon po sa Saan? records na rin po na naibaba Ano? ang poverty incidence. Saan? Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1%. Wow, ang laki ng binaba. Totoo ba yan, Claire? Totoo ba yan? Sino nagsabi ba niyan? Saan galing yung survey na yan? Putay na ka, Claire. Pinipake news mo kami ha. O sige, diretso. 2021. You are citing O, saan? You're citing what survey? data from? Sarge, yours. Tangin na mo, hindi mo may isahan tong magaling to si, pangalan ba nito? Lalaki na to sa GMA7. Saan galing data mo? Ma'am, saan galing data mo? Putangin na ka ha. Manluloko ka ha. Okay, this is from by ito author or writer is Dim Sum Daily. Putang ina, doon lang na-disgrasya. Doon na-disgrasya si Madam Claire. Puta, Dim Sum Daily. Puta, gumagawa ng show, may pinakinggan mo. Ha, Dim Sum Daily. Putang ina ka talaga. So, ang galing ang datos mo sa Dim Sum Daily. O, tingnan natin. Ano ba yung Dim Sum Daily na yan? O, para lang alam nyo. Ha, para lang alam nyo kung ano yung Dim Sum Daily ha. O, ito, iso-surprise ko kayo kung ano yung Dim Sum Daily. According to Google, ang Dim Sum Daily is a viral media platform which aims to bring fun news, entertainment, and in-house production videos to Hong Kongers. Kinangina mo ka. Tarantado ka talaga. Mantakin mo, ipagyayabang mo sa amin yung datos mo tapos nanggaling dito na ang gawain pala nitong Dim Sum Daily na to, bukod sa paggawa ng siomai, magpadala ng fun and entertainment news sa mga taga Hong Kong. Kinangina niyan. Ano kinalaman ng mga taga Hong Kong sa atin? Diyos mio naman, Wala ba tayong wala ba yung galing sa inyo mismo? Claire Castro, ang dami nating ahensya ng gobyerno Wala bang galing sa ahensya ng gobyerno natin? Bakit kailangan galing pa rito? Anak ng tinapay naman. Buti sana kung mga Reuters, ABC News, galing sa sa CNBC, sa mga malulupit na mga news firm. Pucha, galing sa Dim Sum Daily. Tangina, pangalan pa lang nito, hindi na ako maniniwala Ang dim sum sa Tagalog, siomay tsaka siopaw. So naniniwala tayo sa tagagawa ng siopaw sa tagagawa ng siopaw. Tangina, ibang klase ka talaga, Claire. Ang galing mo. Ang dami mong kuda. Ina, wala ka palang datos. Tingnan mo yung kahirapan at kagutuman na lang sa Pilipinas, wala pa kayong datos. Nagaling mismo sa inyo. Tinanong kayo, saan galing yung sinasite mo dyan? Galing sa, natawa rin sa Dim Sum Daily. Utang ina niyan.
Dapat nang galing talaga sa findings galing to sa DSWD mismo, katulong ang NSA, katulong ang census, nagbahay-bahay sila. Tinanong nila ang bahay-bahang ng mga dito sa Metro Manila, at least mga 70 million na mga Pilipino yung kausap nila na nagsabi na ganito. Wala eh. Gagunto. Uros kakabalbalan. Claire Castro. Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Dimsum. Daily Dimsum Hong Kong. Manggagaling yung datos natin sa Hong Kong. Ina nyo, galit nga kayo sa China eh. Tapos nanggaling pa sa Hong Kong yung findings nyo, pinagmalaki mo pa. Sa tigagawa pa ng siomai. Oh? Ito. Litong-lito na yung media eh. Tangina, ba't galing sa Hong Kong? Wala ba tayong datos na tayo gumawa? Tangina, paano nila malalaman yung kagutuman natin dito sa Pilipinas? Di naman sila taga rito. Po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Sa report ni Balisacan. Wala ka sinabing number doon sa report ni Balisacan eh. Ang sinabi mo lang na number yung report ng Dimsum eh. Sa report ni Balisacan, baka bagsak tayo dyan. Ba't di mo sinabi? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star. Ganon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon. At natural! At least, nangutang ang dating administrasyon, Claire Castro, may build. May mga nagawang may mga naipatupad na mga batas na kailangan ng budget. Maraming kalsada kahit na tsaka Claire, may gera pa noon. May gera tayo laban sa NPA at saka laban sa mga maute. Abay, talaga naman mangungutang tayo. Siyempre, kailangan natin ng mga balat armas para labanan yung mga terorismo na yan. Claire, ang dami pa nating mga bagyo noon at saka mga pagsabog ng bulkan. Aba, natural, gagastos tayo dyan. Build project pa lang. Aba, Claire, baka hindi mo nakakalimutan o baka nakakalimutan mo. Pandemic po niyan. Natural, uutang tayo ng malaki dahil kailangan natin buhayin yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Ngayon, tanungin mo yung administrasyon mo, saan nyo dinadala yung mga utang na ginagawa natin? Saan mo dinala? Saan nyo dinala? Meron ba tayong bagong tulay, bagong ospital? Meron bang bagong eskwelahan? Meron bang pandemya? Wala naman. Meron bang mga gera ngayon? Wala naman. Meron bang mga malulupit na mga dilubyo ngayon katulad ng mga nangyari ng Yolanda at pagsabog ng mga bulkan? Wala naman. Saan nyo dinadala yung pera nyo? Di naman yumayamang Pilipinas. Lahat ng project sa Mindanao, pinahinto ninyo. Lahat ng mga major projects ni Pangulong Duterte, pinahinto ninyo. Papanong saan nyo dinala pera na yan? dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Natural, tanga. Lahat ng administrasyon may utang. Pero tanungin mo nga sarili mo. Bongbong, saan nyo dinala yung inuutang natin? Aba, putay na, first quarter pa lang, 70% na ng pera ng Pilipinas na gastos nyo eh. Anong panggastos nyo sa mga susunod? Di uutangin nyo rin yan. Yung utang nyo, sabi ko nga sa inyo, yung dyan na nga lang sa PhilHealth, walang ganun nung panahon ni Duterte. Maghanap kayo. Nung panahon ni Duterte na binawasan niya PhilHealth. Meron ng budget para sa tulay. Putang ina, kumuha pa ulit ng pangalawang budget para sa tulay. Saan ka naman makakita ng ganyan? Wala pong blanco-blankong BICAM report. Nung panahon ni Pangulong Duterte, anong pinagsasasabi mo? Putang ina nyo, may amnesia kayo kapag ka mga kasalanan nyo Pag tungkol sa mga Duterte, natatandaan nyo. Pero pag mga kasalanan nyo, hindi nyo na maalala. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero. Nasa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate. Ha? Tangina nyo, mas mababa ang crime rate ngayon? Magtatayo kayo ng task force para sa mga kidnapping?
Mas mababa, ibig sabihin mas malaki pa ang krimen ng Pangulong Duterte, yung 3 taon na may halos 2 taon na mayroon tayong pandemic, ang baba-baba ng krimen nun. Walang due talaga, oh. O ano pa yung sinasabi nyo doon sa mga yung isang issue na wala daw yun daw mga biktima ng EJK, wala daw mga ID? Tanginan yan, may pagka-ayuda, kukuha kayo ng ayuda, may ID kayo, tapos kapag hahanapan kayo ng mga identification ng mga namatay nung war on drugs, wala kayong maibigay na pangalan? Mga hayop? Pinagsasabi, hindi nyo na kami maluloko, Claire. Claire, oy, tigil mo na yan. Yung mga kabalbalan mo dyan, Claire, putang ina, you will go down in history as the most. Ikaw talagang fake news peddler na spokesperson sa kasaysayan ng Pilipinas. As compared po sa nakaraang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty. Oh, yung poverty na nanggaling sa dim sum Hong Kong. Dim sum daily. Ibig sabihin, pag tinagalog mo yon, araw-araw siomay. Tangina, pangalan pa lang ng katarantaduhan na eh. Incidents at gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilStar.com. Sinabi po ni, and I quote na po. Bakit ka sa media kayo Bakit yung media ba ang dapat nag-re-report ng mga magagandang bagay sa Pilipinas? Di ba dapat ikaw? Dapat kayo, mga ahensya ng gobyerno, bakit ang kino-quote ninyo mga balita? Putang ina, ako pag nagbayad ako ng balita pwede ko namang palabasin tapos i-quote ko dyan. Ayon sa GMA Kapuso Foundation, ito pong si Boss Dada ang pinakamagaling na vlogger sa buong mundo. Putang ina, maniniwala ka ba ron? Pwede kong bayaran yung na yan yung network para sabihin nila sa akin yan tama? What I'm saying is, dapat kayo being the government and kayo being meron kayong mga ahensya ng gobyerno, the numbers should be coming from the agencies na hawak ng gobyerno, hindi galing sa mga news outlet. Oo, balita kasi taina, ang dala-dala ng mga yan balita, hindi yan sila nagdadala ng wala silang datos na meron kayo dahil kayo yung direktang humaharap dyan sa mga issues, problema ng bayan. So, pag sinabi mo, Philippine Star, lahat yan, kakampi mo, natural, mabango kayo dyan, subukan mo. Humingi ka ng survey galing sa SMNI. Dun makikita nyo talaga kung gaano kabulok ang tingin ng taong bayan sa inyo. Sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. Ha? Putang ina, kasama ba siya dun sa Hague? Meron ba siyang sinampang kaso sa Pilipinas? Wala naman. Kasama ba siya dun sa nagsampa ng kaso sa The Hague? Hindi naman, ma'am, di ba? 43 yung nagsampa ng kaso dun hindi kasama yung mga kupal na yan. Gusto sasasabi nito. Sabi ko nga sa iyo, Claire, you can lie in front of the camera. Maybe you are really yung magaling ka talaga dyan. Maybe you're really good at it, at lying. But you cannot deny, you can never deny the fact that Filipinos are unhappy. Filipinos went out nung birthday ni Pangulong Duterte to show you that all of us are unhappy with this administration. You are a very effective Yusek, a very effective spokesperson, because kung ang purpose mo lang dyan is to deflect and to say something negative about the Dutertes, you are really an effective Yusek. Pero if
yung totoo talagang trabaho ng USEC, which is ipaalam sa taong bayan lahat ng mga gandang nagawa ng gobyernong ito para sa mga Pilipino, I think you failed on that. Sablay ka dun. Kasi ultimong datos mo nanggagaling sa kabulastugang website. Ultimong mga datos mo nanggagaling sa mga mainstream media na wala ng tiwala taong bayan. Meron kayong mga ahensya ng gobyerno na dapat nagfa-function, na dapat nagre-report sa inyo ng mga numero ng paglago ng ekonomiya, for example, or pagbaba ng poverty rate, or pagbaba ng mga jobless na mga Pilipino. Dapat meron kayong ganon galing mismo sa mga ahensya ng gobyerno ninyo. Pero the fact na wala kayo niyan at umaasa kayo sa ibang mga ahensya, it means wala talaga kayong maire-report. And Claire Castro, you failed sa pagre-report mo ng mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte. Sabi ko siya, mag-usap tayong dalawa. Magparamihan tayo ng nagawa sa 3 taon ni Pangulong Duterte tsaka sa 3 taon ni Bongbong Marcos. Sabi ko sa iyo, matatai ka, baka kahit 2 wala kang mababanggit. Dumaan ako dun sa tulay na ginawa ni Pangulong Marcos dyan sa Mindanao. Putang ina niyang bako-bako. Saka makakita ng tulay, wala pang 1 taon, liku-liku na. Ewan. So yung sinasabi mo na paputi na, o baka paputi na ng paputi yung mga mata ng Pilipino sa sobrang gutom mo. Kaya yung puti, baka yan yung nakikita nyo, sinisinghot nyo siguro, kulay puti yan. At saka wala kayong maibabalita, may pagmamalaki sa mga Pilipino, kaya nga wala ka nang ginawa dyan kundi asarin na lang ng asarin yung mga kababayan mo . So ayan po ang totoong kulay ng Pilipinas ngayon. Tayo po ay talaga naman nagdidilim ng paningin namin. Konti na lang ma'am, nagdidilim ng paningin namin. Pero siguro, kailangan itong aling to, hindi na natin masyadong pansinin to. Bakit? Nagiging effective lang siya every time na nabibwisit ka sa kanya. So, kailangan wag na natin pansinin itong mga pinagsasasabi nitong kupal na to para maging ineffective siya. Nagiging effective ito kapag ka napipikon kayo. Pero ako, never ako napikon sa kupal na to. Vlogger pa lang to, wala nang kwenta to . Tangina, sabi ko nga, wala na makuha talaga yung Malacanang na matinong tao na magsisilbi para sa Pilipino, kaya kahit mga aso ito ang babaeng Trillanes. Ito yung version 2.0 ni Risa Ontiveros na si Pangulong Duterte kahit isang bagay walang nagawa para sa kanya. Kaya ayan, titigan nyo na yung pagmumukha niya na yan dahil yan ang totoong muka ng mga pinapasahod natin na mga walang kakwenta-kwenta sa bayang Pilipinas. Di ba? Ayan, so sana marami kayong natutunan ngayong topic natin. Maraming salamat sa inyo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Kita-kits tayo ulit sa susunod nating upload. Good afternoon, good morning, good evening sa lahat. Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga.
walang halong